Hello guys, good morning. Kain tayo ng marang. Kain tayo ng marang. Ito ay matamis na marang. Kain tayo ng marang. Di ko ka man tasong-sumbon rin niya. Wah, takabalo nga. Kaling atong yawiran nga armas. Makasuan niya itani. Oh, di mo ito nga nakauna-una ko siya. Una-una ko. Bakit tasapan? Surrender ta kay wala tayo makapadungan namin. Di mo ito nga surrender. Manitibo na sila lahat. Wanay mo balik sa bukid ha kay surrender pa. Ang time na rin sir, palagi na sila inutusan sir, natawagan, apusin yung tropa sir. Tapos yung time na ginagawa nila yung sir is yung tropa ng 29 IB, yung palagi nilang nadadali. Tapos kinatagalan sir, naisip nila sir pagtanto niya na hindi talaga dapat gawin. Parang napag-iisip niya na hindi mabuting gawin yung ganitong gawain. Tapos yung mga armas natin, piliting kasuhan. Kaya yun sir, hinikayat yung mga kasama niya na mag-surrender, bumaba, at saka wala nang aakyat na uli sa bundok. Yun sir. Dagan yan salamat sir. Dagkan na kayo Baka pa sundalo, tiguang niya. dagkan na kayo nag-followers na rin ba, no? Nakaluwas guys. Napulo na sa kita. Sunod sa Mindanao, ihang kuwan. Ang mga sundalo. Sana mga sundalo, ihang interview. Gusto ko po din si Jaworski. Kabugski. Hindi man tayo updated. Ang salam. Nang saray. Di ba manggut sa tayo? Kaya ba siya? Ano na pa sa trabaho ba? Kaya ba siya? Wala. Lan, ayaw lang na yaman sa basura lang na. Ibutan lang sa punuan sa tanong. Ano man? Buta na niya. Abuno na. Ano pa? Dugay mo lata na. Dugay mo lata. Ano ang ginagiro sa gobyerno? Ang mga kalaban, mga silik o sa Congress, mo na nagpuka hindi eh. Ay, nasigali. That one day we will wake up sa mga bahay na kami na Sarap. itong nangyari lang pala is just a nightmare. Sarap. Pero hindi. This is our reality now. Nasigali. Sabi ng puta anak, nasa Congress, nasa Nagsaba yan. Ito dapat ang natatanging lungsod sa mundo na tinawag na Islamic City. Tahanan ng mga Maranao sa ilagang bahagi ng Mindanao. Pero matatawag pa bang lungsod ang isang lugar kung saan gaba na ang mga gusali? Lumikas na ang higit 200 milyong taong nakatira. Kung saan ang mga bahay ay taguan na lamang ngayon ng kalaban o kakampi. Wala na sa layo, Bit. Kaya nagkuhan ko din. Ano ba dito? Yung position ng sniper na. Sarap. Medyo malakas yung ulan, malabo yung visibility, pero hindi tumitigil yung mga kalabang sniper. Kaya yung ating tropa dito, tuloy-tuloy lang din yung pakikipagpapakan. Hindi na uubusan ng bala ang kalaban ng mga tropa. May
home court advantage pa kumbaga ang kabilang pupunan. Pati ang lagay ng panahon, minsan, ayaw pang makisama. Ang hirap isipin mga miyembro ng isang pamilya na tagalito rin ang nagsimula ng gulong ito. Ang mga Maute. Juan Cayan Monte is kaklase namin siya from first year to fourth year. Sa pagkakakilala ko kay Omar, it's just like any other normal Maranao high school student. He goes to school from Sunday to Thursday and goes to madrasa Friday and Saturday. This is normal to most of us because of the yearning of our parents na natuto kaming mag-Arabic. Just like any other student, may siya mag-soccer, it's the sport of our school. So, he simply Ayan dati nila Omar Maute sa Ingan. Wala pang isang oras ang layo sa Marawi. Isa ito sa mga lugar kung saan huling nakita ang magkaibigan. during the 15th year anniversary ng Basha, we went here because we love the Korean shake. Actually, we're sitting in the same spot that we had a picture. Doon pa man kita ng malayo ang mararating ng batang si Omar. Magaling sa math. Siya yung tipong estudyante na pagkatabi mo siya sa geometry or sa trigonometry, nakita niya hindi ka makasagot, isi-share pa niya yung sagot niya. He was among our classmates that joined the cadet officer leadership training. Talagang doon namin nakita yung Omar na the other side of Omar. Funny, caring siya, very respectful sa teachers niya. All throughout our high school days, kahit nung Kinsalan? Omar Maute. Ah. Right? Sa gawas ko na siya sa eskwela. Mm. negative about Omar. Butong lagi siya. Kasi hindi ka man maging CAT ko officer kung mayroon kang bad records. Filipino teacher ni Omar si Gracia noong high school at wala siyang maalalang paliwanag na Right? Hindi ka na kaya papa, engineer man eh. dati niyang estudyante. Kontakto? Kaya okay. Doon ko na, siya pala, ano na sa akin mo? Bakit ganun siya? That's his high school picture. Ganoon din si Amer. Kahit nung nakapag-aral na si Omar sa Egypt, maayos pa rin nilang nakakausap. Sa Egypt siya eskwela? Sa pagplano ng reunion. Mm. Una siya bumalik from Egypt na naging alim siya. Normal yun, Omar. The Omar that I know. There was no signs. Then on 2013, there was a slight change of the tone of this discussion, but pwede mong ignore it. Sa gawas ko ng eskwela? Omar, ikaw ba yan? Nakilala ni na Amer at Gracia bagong Omar kasama ng buong bansa. Nang umatake na sila sa bayan ng Puti at nagtaas ng bandila ng ISIS. Everybody was, is that Omar? Everybody was caught asking each other na, is that Omar? The Omar that we know? Kung makita ko sa video, wala, ano na ba ito? Hindi, ang layo-layo niya sa mukha niya nung mag-graduate siya ng Dasana. Si Omar Kaya, ang dating CAT officer, ang batang magaling sa math, ang dati nilang kalaro ng soccer. Wala na. Nagbago na si Omar. Tuluyan ng pinutol ni Omar Maute ang lahat ng ugnayan niya sa dati niyang buhay. Buhay panalan. Kapay na kung kakuan sa Marawi. Isa sa mga gusali unang nilusog ng Maute Group, ang Dansalan College, kung saan nag-aral si Omar. Nung first day na nasunog ang BC, I wasn't able to stop my feelings. Napaupo na lang ako and napaiyak. Yun yung pinakamasakit. Yung, I don't understand na ganyan yung pananaw mo sa buhay. I don't understand bakit ito ang ginawa nyo. Mas grabe hindi ko maintindihan bakit kailangan nyo sunodin ang paaralan na nagtungkol sa'yo. Why our alma mater?
bagal maubos. Si officer, bakit yung mata? Walang nakapasok ng marami na walang safe conduct pass. Kumbaga, dapat autorisado kang pumasok bago ka nila palusutin. Ganun ka, higpit ngayon sa kapasok ng Mississippi. At maraming mga ganitong klase mga checkpoints. Kailangan mo makapakita. Kailangan mo sa pagtutok sa mga mountain. Sa pagtutok sa marami, pinagpas kung dinaanan ang mga kalsadang ito. Nakakapanibago, lalo na kung alam mo ang itsura nito dati. Parang kumipid ang buhay dito mula pa noong May 23, ang unang araw ng pag-atake ng Mountain Dew. Naubos na. Nasa enrollment noon Parang microphone. marinig niya ang putukan sa Lansaran College. Akala namin reload lang. Parang normal na putukan. Kasi parang sanay na rin kami sa mga normal na putukan. Then, hindi pa rin nahinto yung putukan. Mas lalong lumala. Kaya nga tayo, ano ba ngayon? Then, may mga parents na, ma'am, mayroong mga ISIS na nandun. Hindi, pag sabi ng ISIS, then, ataranta na rin kami. Ito ba, ito na ba ang katapusan? Ang alam ko na mga Christians talaga ang pupunta ng gulo. Kasabay ng malawakang Thank you for watching. Please like my video.